May ginakasang kilos protesta ang samahan ng mga trucker at broker kontra sa terminal appointment booking system ng Philippine Ports Authority. At mula po sa Maynila, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, mag-uwelga nga sa Lunes itong mga samahan ng mga trucker at broker o yung mga port stakeholders sa Lunes. Ibig sabihin, sa Lunes, wala silang ilalabas na kargamento mula sa South Harbor sa November 9 yan. Protesta ito dun sa ipinapatupad na terminal appointment booking system o yung tinatawag na TABS. Sistema yan na paggawa ng appointment para makapaglabas ka ng container tapos may isasauli mo rin yung container sa South Harbor. So Asian Terminal ang nasa South Harbor at sila lang yung problema raw ng mga port stakeholders. So sobrang kapalpakan daw na ipinapatupad na sistema na didelay sila ng ilang araw hanggang ilang linggo para makapag-load at makapagbalik ng container. Kaya yung dati na nating narinig na problema na lagayan noong nakaraang taon at the height of the port congestion problem, ngayon daw ay nangyayari ulit. Napipilitan daw silang maglagay. Ito yung sinasabi na under the table. Magbabayad daw sila ng 200 pesos hanggang 500 pesos kada container. Makakuha lang daw ng booking para makakuha ng container mula sa pier at maisauli ito. Kung tutuusin, hindi naman daw dapat ganito kahirap dahil dahil di hamak daw na mas kaunting container ang dumarating ngayong taon, peak season dapat to, Connie, dahil Christmas season. Pero kumpara daw noong nakaraang taon, kakaunti lang ang dumarating na container, so dapat nga daw ay hindi na ito problema. Pero dahil daw sa delay ng booking system sa Asian terminals, lumalaki yung gastos ng mga consignee at syempre itong gastos na ito ay ipinapasa rin naman sa mga consumer. Hanggang ngayon naman daw kasi hindi pa rin natatanggal yung samot-saring fees tulad ng port congestion fee, kaya abot pa sa 55 hanggang 80,000 pesos kada container yung kanilang bayad. Kung ma-delay pa yung container mo sa loob ng pier, may dagdag pa ito na 500 pesos kada araw. So lahat ng mga charges na ito ay isisingil rin naman nila sa consignee o yung nagpasok ng mga produkto, at yung siningil na yon, yung consignee, syempre ipapatong din naman yon dito sa ating mga consumer, sa atin basically. So nakausap natin si Ginoong Don Bustamante, siya yung tagapagsalita o corporate communications ng Asian Terminals Inc. At ang sinasabi niya, sa kanilang pagkakaalam ay efficient naman yung kanilang sistema dahil daw nung nag-roll out daw sila nitong TABS nitong Oktubre ay tumaas nga yung participation o mas dumami yung mga truck na nakapasok at nakapaglabas ng mga containers mula sa South Harbor at itinatanggi niya, talagang maring itinatanggi niya na may lagayan dahil human-less transaction daw. Itong TABS ay nagagawa lamang ito gamit ang computer at internet. Kaya imposible raw na magkaroon ng lagayan. Connie? So bago itong sistema ng TABS, Maki, October lang, tama? Okay, at hanggang kailan daw magkakaroon nitong pag-uwelga naman itong mga trucker at broker? Isang araw lang to, Connie. Talagang gagawin lang nila ito sa November 9. Sinasabi kasi nila na ilang beses na nilang sinubukang kausapin yung Asian Terminals tungkol dito sa problema, pero hindi naman daw sila gaanong pinapansin. Kaya patuloy pa yung problema. Sa totoo lang, nagmamadali daw talaga sila, especially the port stakeholders, dahil may isang linggo at the very minimum na hindi sila makakapagbiyahe ng mga kargamento sa pier dahil magsasara nga ng mga kalsada for the APEC. At the same time, nagmamadali rin yung mga consignees dahil karamihan naman ng mga parating na ito ay for the Christmas rush. Okay. So kaya sila magriwelga. Isang araw lang naman sa Lunes. Maraming salamat sa iyong update na yan, Maki Pulido.